Sunod-sunod na ang pagdating ng mga powerful motorcycle mula sa mga kilalang Japanese brand bilang tugon sa mga makabagong labas at advanced na motorcycle ng mga Chinese brand. Kamakailan lamang ay umagaw ng malaking atensyon mula sa mga motorcycle enthusiast ang mga motor mula sa China dahil sa kanilang kahanga-hangang mga katangian at modernong disenyo. Kaya naman dahil dito ay muling nagkaroon ng malaking pagbabago sa kompetisyon ng mga hinahangaang modelo gaya ng Yamaha Aerox, NMAX at ang Honda PCX. At ngayon ay usap-usapan naman ang posibleng pagdating ng makabagong Honda EDV 160 2026 model. Isang inaabangang upgrade na tiyak na muling magpapainit sa mundo ng mga scooter at adventure bikes sa Pilipinas. Kaya naman ang malaking upgrade sa mga features ngayon ng Honda EDV 160 ay siguradong magugustuhan ng marami kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Taong 2024 nang sunod-sunod nang dumating ang mga bagong motorsiklo mula sa China na talaga namang kahanga-hanga dahil sa kanilang mga pambihirang katangian tulad ng mga advanced na safety features, makabagong connectivity function at modernong exterior design concept. Pero hindi daw dyan magpapahuli ang mga Japanese brand gaya ng Honda dahil ngayon taon ay opisyal nang inilabas ang pinakabagong upgrade ng Honda sa ADV 160 2026 model. Ang ADV mula nang inilabas sa Philippine market ay talaga namang nagustuhan na ng marami mula sa nakamamanghang estilo nito, pambirang performance at magandang features na patuloy pang umuusad sa pagiging praktikal at maaasahang motor, lalo pa ngayon na mas in-upgrade sa makabagong bersyon. Ang ilan sa mga bagong katangian nitong 2026 model ADV ay ang pagkakaroon ng 5-inch TFT meter panel gauge na may dagdag na makabagong connectivity features. Ngayon ay may kulay na at mas moderno na ang TFT display nito. Ang bagong connectivity features na ito ay tinatawag na Road Sync na inilagay rin ng brand sa ilang mga modelo gaya ng Honda PCX. Pwedeng i-connect ang mga smartphone via Bluetooth para sa turn-by-turn navigation na may kasama ring control sa mga music na kung saan makikita mo rin dito ang mga messages mula sa cellphone kasama ang call alerts. Gamit ang bagong multi-switch sa kaliwang handlebar nito. May bago rin itong USB Type-C charging socket sa loob ng glove box compartment. Samantalang ang exterior nito ay na-update din. Gaya ng parte ng leg shield na isang panel sa harap ng mga paa ay na-redesign din upang magkaroon ng mas matibay na proteksyon at mas rugged na itsura. May bago ring kulay at trim treatment sa variant ng Road Sync gaya ng glossy brown body at burnt titanium rims. Ang mas kumpletong feature sa safety ng bagong Honda EDV 160 ngayon ay isa ring advantage ng motor na ito ngayon. Na-retain pa rin sa bagong Honda EDV 160 ang Honda Selectable Torque Control o HSTC na isang traction control features na kadalasang mo mapapakinabangan lalo na sa mga off-road condition. Tumutulong ang features na ito para maiwasan ang pag-slip ng rear wheel at hindi basta-bastang sumemplang kahit sa madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan na rin itong bagong Honda EDV 160 ng Emergency Stop Signal o ESS na nakaka-alerto sa likod lalo na kapag biglaan ang pagpipreno, na sinamahan pa rin ngayon ng idling stop system para sa fuel efficiency at naka-smart key system para sa keyless start at enhanced security. Ngunit pagdating naman sa performance, mas pinalakas daw ang bagong ADV 160 ngayon gamit ang 156.9 cubic centimeter engine displacement nito na may ESP Plus 4-valve liquid-cooled na kayang bumuo ng maximum torque na 14.7 Nm sa kada 6,500 RPM at kayang gumawa ng maximum power output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM. Mas pinababa rin daw ng kaunti ang seating height nito na 780mm at mas pinalaki rin ng kaunti ang underseat compartment storage space nito. Kasama na dyan ang ilan pang mga features na inilagay pa rin ng brand sa bagong Honda EDV 160 gaya ng built-in hazard lamp, passing light switch, anti-theft alarm at answer back key system na may kasama pang side stand kill switch. At syempre,
hindi rin makukumpleto ang mas modernong safety features nitong bagong Honda ADV 160 kung mawawala ang anti-lock braking system na nakatutulong din suportahan ang mga biglaang pagpipreno nito. Isa sa mga nagustuhan dito ng marami ay kahit napakalaki nitong modelo, bukod sa powerful na features nito ay hindi mahihigitan ng ilang brand ang pagiging fuel efficiency ng Honda ADV 160. May fuel tank capacity ito na 8.1 liters at kumukonsumo ng 46 km per liter. Talaga naman ang Honda ADV ay mas kaakit-akit ang disenyo. Dalang pinahusay na aerodynamic, mas mataas na windscreen protector at naked handlebar na nagbibigay dito ng mas adventurous at rugged na disenyo. Isa rin sa mga pangunahing katangian ng modelong ito ang pagiging matibay at maaasahan. Salamat sa robust suspension system nito na kayang tiisin kahit ang mga biglaang daan sa mga malulubak o hindi pantay-pantay na kalsada. Bukod pa riyan, pinaganda rin ng Honda ang riding comfort sa pamamagitan ng mas ergonomikong riding position at mas stable na handling. Ang combination ng telescopic front fork suspensions nito at twin shock absorber sa likuran ay nagbibigay ng maayos na balance sa pagitan ng comfort at performance nito, na kahit sa mahihirap na off-road condition ay napapanatili pa rin ang stable na pag-andar nito. Dagdag pa rito ang mataas na ground clearance size nitong modelo na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga rider na mahilig mag-explore sa labas ng syudad habang nananatiling praktikal para sa pang-araw-araw na biyahe sa mga syudad sa pagiging mas matipid naman na klase ng scooter na to. Pagdating sa dimension, ang ADV 160 may kabuang haba na 1,950mm at lapad na 763mm. Ang taas nito ay nasa 1,196mm at may wheelbase na 1,324mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 165mm at seating height na 780mm. Habang ang kabuuang bigat nito ay nasa 133 kg. At batay sa mga nakuwang datos, narito ang ilan sa tinatayang presyo at impormasyon tungkol sa pagdating ng Honda ADV 160 2026 model. Sa Indonesia pa lamang ito opisyal na inilalabas, na may kabuuang presyo mula sa pinakamababa nito na 37,265,000 Indonesian rupees para sa CBS variant. Ang ABS variant nito ay nagkakahalaga ng 40,311,000 rupees at ang road sync variant naman ito ay may 41,950,000 rupees na price tag sa Indonesian market, na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay tinatayang aabot mula 155,000 pesos hanggang sa 166,900 pesos sa Philippine market. At sa official na site ng Honda Philippines Incorporation, ang Honda ADV 160 2026 ay nakalista pa rin bilang kasalukuyang model. Wala pang public announcement tungkol sa 2026 version na pagdating nito sa bansa. Pero ayon sa ilang mga ulat, na posible raw by next year na ito lumabas dito sa Pilipinas. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang 4 sa pinakamaganda at praktikal na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China, na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda ADV 160 2025 model. Ang bagong version ng ADV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na road sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito siyempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control, pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda ADV na ilalabas ngayon
ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor. Meron sa harap ABS at meron din sa likod na ABS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Gaya na lamang ng Road Sync ay inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Yung features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito. Pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw gaya ng twin LED headlamp, may kasamang daytime running light at mga signal light kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138 kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimension ng Honda ADV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, tinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda ADV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda ADV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito na may sukat sa harap na 110 by 80R14 tubeless at rear tire size na 130 by 70R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector o ang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda ADV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda ADV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito.
tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China-made brand. Ito natin makikita kung alin talaga ang mas magugustuhan ng marami, lalo pat ang previous model ng Honda ADV ngayon ay nauungusan na ng mga European o China-made brand motorcycle na dual sports bike rin, gaya ng sa Bristol brand. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. At para mas maging malinaw, ay isasama na rin natin dito ang full specs review ng previous model Honda ADV 160 2023 model na narito sa Pilipinas. Honda ADV 160. Pinakilala ng Honda Philippines ang ADV 160 sa lokal na merkado noong Oktubre 2022. Sa layunin nitong palakasin ang presensya nito sa segment ng scooters sa bansa. Nilagyan ng Japanese brand ang bike na ito ng mga advanced na features na nakasuot ng estilong adventure ready, ngunit sa huli ay nakatuon para sa kahit saang urban jungle. Ang Honda ADV 160 ay may mga cool na feature tulad ng LED headlight na may kasamang position lighting, LED taillight at hazard lamp, pati na rin ang Honda Smart Key System at keyless entry para sa kaginhawaan. Ang scooter na ito ay may 28-liter na luggage box compartment na may seat stopper, adjustable windscreen protector, front console box na may power outlet for charging system, at full digitalized meter panel gauge para sa impormasyon o mga detalyeng makatutulong sa oras na ikaw ay nakasakay dito. Ang nagpapagana sa Honda ADV Mil ay ang isang 159 cubic centimeter displacement nito na may 4-stroke single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na makina, at isang liquid-cooled na cooling system para sa kahit malalayong biyahe ay tatagal. Nilagyan din ng ESP Plus engine technology para sa tahimik na pagpapaandar at matipid na konsumo nito, na ipinares naman sa fuel supply system na PGMFI o Program Fuel Injected. Ang kabuuang Mil ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type na transmission at nakakapaglabas ng 15.6 na horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya ang kabuang top speed nito ay umaabot ng 128 km/h at may fuel consumption naman na 40 km/liter. Sulit na sulit itong Honda ADV sa 8 liters na fuel tank capacity nito, at ang nagpapaganda pa sa Honda ADV ay ang matatag sa malulubak na mga suspensions sa pamamagitan nitong telescopic na front fork at rear twin shock with sub-tank na suspensions nito. Ang kaligtasan ng rider nito ay binibigyan ng front at rear disc brake na nilagyan ng opsyon ng alinman sa anti-lock braking system ABS o isang combination braking system ng Honda. Sama rin dito ang idling stop system na ginagawang mas matipid sa gasolina ng scooter na ito. Ang kabuuang ground clearance nito ay nasa 165 mm at may seating height ito na 780 mm. Kung naghahanap ka ng isang powerful motorcycle scooter, isa sa magugustuhan mo itong Honda ADV 160 sa kabuuang presyo nito na umabot ng 166,900 pesos dito.